una sa lahat kasi, tinatanggap ng simbahan lahat ng LGBTQ+. I think yun yung magandang linawin natin sa mga nakikinig at saka sa mga nanonood na bukas ang simbahan sa lahat. At pag sinabing lahat, kasama doon yung mga LGBTQ+ community na nais mapalapit sa Panginoon. Ano yung mga hamon na naranasan mo? At paano ka napunta sa Living Hope Community? Noong 2012, sumali ako sa Living Hope Catholic Charismatic Community through a retreat. And din sa retreat na yun, yung pinaka-key take-out ko is yung katotohanang mahal tayo ng Diyos. Di ba? At yung pagmamahal sa atin ng Diyos, tagos yun hanggang buto. And yung pinaka-malaking take-out ko sa retreat na yan is hindi gumagawa ang Diyos ng mali. Parang God is a God of order and God creates everything for a purpose. Kasi matagal kong iniisip na parang bakit ako ginawang bading kung ang daming bawal gawin. Diba? And doon nagsimula yung parang bago yung retreat, doon nagsimula yung galit. Hindi man galit yung tampo ko sa simbahan. Kasi parang meron akong attraction pero sinasabi ng simbahan hindi pwede. Pero gusto ko rin maging Katoliko. So parang bakit ako nalalagay sa sitwasyon na parang ang hirap-hirap maging tao? So naisip ko, mali ba yung pagkakagawa sa akin ni Lord, di ba? Kasi bakit niya ako ginawang parang hindi ko ma-fulfill kung ano yung pagkakagawa sa akin. And dun sa retreat na yon, meron kasing part dun na kailangan nung may confession, kausap ko yung pare, inilabas ko yung sama ng loob ko sa pare, di ba? Sinabi ko na, naiinis ako kay Lord, kasi bakit ganito, ang daming bawal, ganyan. Tapos yung priest, sabi niya sa akin, bakit punong-puno ng preconceived notions at punong-puno ng personal thoughts yung heart mo na nawala ng space si God to speak to you. Ganyan. So sabi niya, baka i-release mo yung frustrations na yon, i-release mo yung mga preconceived notions mo na sinabi ng church na ganito, na ito yung bawal, i-release mo muna yon so that you can allow God to speak to your heart. And ganun siya. Since then, parang, sige, parang kumbaga, binigyan ko ng pagkakataon si Lord to speak to me. So, and exactly, ganun yung ginawa ko. Like, every chance I get, I talk to the priest, I read the Bible, tapos, intently nakikinig ako sa simbahan, I read the catechism. Yun yung way of giving space for God to speak to me. And in the process of doing so, parang ang dami kong naliwanagan na mga aspeto na hindi nga ako mali, na hindi mali yung pagkakagawa sa akin. Ginawa akong tama, ginawa ako dahil mahal ako ng Panginoon, at yung pagkatao ko ay hindi nare-reduce sa aking attraction, di ba? Na yung buong pagkatao ko is hindi na sa sum up by my attraction, di ba? And yun yung pinaka-biggest realization ko na my attraction is not my identity. I think yun yung pinaka-realization ko. And that started my journey to fall in love with the teachings of the Catholic Church, to understand it more, and to try at least to live a life in accordance with the Church without parang losing who I am as a person. Yun. Pag sinabing lesbian ako, tibo ako, o bading ako, parang, ha? So ano yung lifestyle na yon? Tapos ano yung lifestyle naman mo na may iba palang paraan? Naging malinaw yung dilemma. Yung dilemma na parang, dalawa nga lang ba yung choice ko? Di ba? Yung choice na tatanggapin ko tong pagkatao ko, quote-unquote pagkatao, na ako ay isang bading na dapat namumuhay sa isang bading na lifestyle. Pero, tatanggapin ko din yung posibilidad na sa impyerno ako mapupunta, di ba? Or, tatalikuran ko yun kasi gusto kong maging mabuting Katoliko, pero mabubuhay ako ng miserable kasi hindi ko ma-fulfill yung pagkatao ko. Parang i-deny ko kung sino. Kasi ganun yung parang options na binibigay ng lipunan ngayon. Tanggapin mo ang sarili mo, pero sa impyerno ka mapupunta, or tanggapin mo yung teachings ng Catholic faith, pero mamumuhay ka ng miserable. Diba? Ganyan siya.
And sa journey ko, na-realize ko na merong third option, may third way. And that is what the church is offering. That's what the Catholic Church is offering. Now you can embrace who you are and be a Catholic. But there's a purification that needs to happen. Diba? There's a certain parang journey na willing kang i-take with the Catholic faith. Kasi, again, God created us for a purpose, di ba? And bawat isa sa atin, may cross na kailangan i-carry. And for me, yun yung natanggap ko, na this is a cross I need to carry. Pero, I don't need to be miserable, and I can work towards going to heaven, parang ganyan, di ba? Na, yun, so, may middle ground na pwede mong tahakin, na hindi ka miserable, at saka hindi ka doomed to hell, parang ganyan. So, sinasabi mo, there's a third way. Diba? Yes, yes. So, can you please be very specific, no? Paging i-detalye mo, ano ba tong third way na to? Na para naman marinig ng ating mga nanonood, no? Na, sandali, baka gusto ko rin pala to, hindi ko lang alam. Ano yun? Kailangan ba nila mag-retreat? Kailangan ba nila punta sa pare? I mean, ano yun? Hindi lang, excuse me, hindi lang third sex ang available, may third way. Third way? Oo, may third way. Oh. Hindi kasi maganda yung third way is pagiging bukas sa tinuturo ng ating simbahan para sa mga Katolikong nakakaranas ng same-sex attraction. So una sa lahat kasi, tinatanggap ng simbahan lahat ng LGBTQ+. I think yun yung magandang linawin natin sa mga nakikinig at saka sa mga nanonood na bukas ang simbahan sa lahat. At pag sinabing lahat, kasama doon yung mga LGBTQ+ community na nais mapalapit sa Panginoon, di ba? Kasi I think yun yung gusto mong maklarify na yung magandang teaching na natutunan ko. Kasi akala ko, dahil bading ako, dahil ito yung lifestyle ko, baka pag pumunta ako sa simbahan, i-judge ako, may ganun di ba? So yun yung unang tinanggal. Hindi ganun, mali yun. Kung may ganung thinking, hindi siya totoo. Sa simbahan, kapag nakikipag-usap ako sa pare at kinukwento ko yung aking mga karanasan, kinukwento ko yung aking attraction, walang bahid ng panghuhusga, walang bahid ng pandidiri, walang bahid na parang kasuklam-suklam, walang ganon. Ang nakikita ko is pag-unawa, ang nararamdaman ko ay pagtanggap, di ba? Ayun na nga parang ang karanasan ko is journey siya. So parang welcome ako into a journey, di ba? Hindi nila sasabihin saan papunta yung journey, pero it's a journey. So, yun yung isa na parang feeling kong maganda. Tapos yung pangalawa is, dahil naging bukas ang simbahan sa aking mga tanong at saka sa aking mga parang sa mga issues ko, very open ako to talk about my issues, ang dami ko rin natututunan from the church, di ba? So for example, mahinaw ang catechism ng Catholic Church sa pag-distinguish ng homosexuality at saka homosexual acts, di ba? So yun, magandang teaching yun na kaya nga ang tawag same-sex attraction, di ba? Kasi the attraction in itself, according to the catechism, is not intrinsically sinful. Naku, sandali, pakitagalog. Yung pagkakaaroon ng attraction, yung pagkakalimawa, yung attraction sa kapwa lalaki or attraction sa kapwa babae ay hindi kasalanan. Di ba? Ang kasalanan is kung may gagawin kang action para tugunan yung attraction na yon. Halimbawa, kung na-attract ako sa isang tao tapos gusto kong magkaroon ng romantic sexual relationship with that person, pero hindi naman yun sa konteksto ng marriage, yun kasalanan yun. Di ba? Pero kung na-attract ako sa isang tao, na-attract ako sa kapwa lalaki dahil mabait siya, matalino siya, inaalagaan niya yung magulang niya, mabait siya sa mga kapatid niya, bakit kasalanan yun? Hindi yan kasalanan, di ba? Kasi tama, di ba? Tama naman na ma-attract ka sa mga magagandang values o sa mga magagandang mga katangian ng tao. So, yun, nililinaw ng simbahan yun, na attraction is different from action, di ba? Ibang action, iba ang attraction. So, doon pa lang, parang na-purify yung aking behaviors, di ba? Kasi kung
kung attracted ako to someone, halimbawa lang, may na-attract ako sa, doon pa lang ipinaprocess ko na yung attraction ko. Bakit ba ako na-attract sa kanya? Diba? Eh hanggang saan ba yung attraction ko? Hanggang admiration ba siya? Meaning, ina-admire ko ba siya as a person? Or may pagnanasa akong iba na? Doon pa lang, kapag may pagnanasang iba na, yun, kailangan matanggal yun. Diba? Kailangan yun ma-purify. Kasi hindi dapat mapunta doon, di ba? Kasi yun na, mag-entertain ako ng mga lustful thoughts, mag-entertain ako ng mga hindi ka nais-nais na pag-iisip. Pag napunta na doon, baka matitempt na ako niyan to do a different set of actions, di ba? So doon pa lang, doon sa teaching na yun, that attraction is different from action, natutulungan na niya ako na when I'm attracted to someone, I don't immediately feel guilty about it. Pero napo-purify ko siya. Kagandahan ng sacrament of reconciliation, yung sacrament of confession. Kasi maraming Pilipino yung hindi din sabay na, o hindi common practice yung mag-confess, di ba? Kasi natutuwa ako na parang it's a sacrament that it's such a grace na merong ganyang sacrament where you can go to the church, just, surrender and be healed, di ba? Parang nahi-heal ka from the wounds of sin. And I always use that opportunity to talk and engage and talk about my same-sex attraction. So, doon din siya, napupurify din siya in that conversation, and doon ko nararamdaman yung pananaw ng simbahan, yung pagmamahal, yung pagtanggap. Question, kasi nakaraang buwan, no? Nagkaroon nga tayo ng Pride, sinasabi nilang Pride Month. No? Baka naman pwede mo kaming paliwanagan. Ano ba yung pinaglalaban kasi sa Pride Month, no? Tapos, so may ganon, may pinaglalaban na ganon. Sa palagay mo naman, ano pala dapat talaga yung ipaglaban? Yung intent nila is to go against the unjust treatment and discrimination against the LGBTQ plus community, diba? So, I think yung ipinaglalaban or yung parang sinisimbolo ng Pride March is equality, fair treatment, and parang to eliminate discrimination, di ba? And kung tatanungin mo, walang mali doon, di ba? Kasi tama nga naman, any human being should not be discriminated against. Di ba? Walang tao, kahit sino man, kay lahi, gender, or edad, malinaw na basic human calling to respect, di ba? And to be inclusive, di ba? Hindi ko lang alam siguro, ako personal pananaw ko lang, hindi ko lang alam kung malinaw sa lahat na yun ang ikinakatawan ng Pride March, di ba? Kasi maraming mga bata na rin na sumasali and masyado na siyang na-commercialize, di ba? Kaya pag sinabing na-commercialize, na-promote na minsan yung Pride March as parang a venue to meet other people, to date, parang yun ang main point nun di ba? So yun yung, I think yun ang parang totoong simbolo ng Pride March na talagang to end the unjust discrimination and unjust treatment for the LGBTQ plus community. Siguro yung maganda lang siguro magawa is mapaliwanag na yun ang simbolo ng Pride March. Ang gusto ko din banggitin is, meron din parang sa tugon ang simbahan para naman mapagdasal yung mga interes at saka yung kapakanan ng LGBTQ+. Kasi sa same day, kung kailan ginaganap ang Pride March, ang Catholic Church merong tinatawag na humble meal, di ba? Kung tinuro na dyan kabaliktaran yun ng Pride March, kasi di ba, while you march with pride, yung Catholic Church naman, meals with humility, di ba? Kaya humble meal yung pangalan. Anong ginagawa sa humble meal? 24 hours na prayer vigil yun. Tuloy-tuloy yun. So, nagsa-sign up kami doon para meron kang 1 hour na toka mo sa that day. And then, ang ginagawa doon is that's 1 hour spent sa Adoration Chapel. Pinagdadasal ang kapakanan, interes, at mga well-being ng mga kapatid natin sa LGBTQ+. Diba? So, again, the church provides that venue. Diba? Taliwas sa kaisipan ng marami na, the church doesn't care for us, yung simbahan, walang pakialam sa mga pinagdadaanan ng mga LGBTQ+. Actually, hindi. Meron. Diba? And nakikiselebrate nga sila ng Pride Month. And meron ng tinatawag na humble meal. Diba? Yun ang paraan ng simbahan para
Oo, para ipagdasal ang pangangailangan at saka yung mga interes ng LGBT.